Mga kwento ni Felmo. Taong 1998 nang maranasan ko ang kababalagang ibabahagi ko dito sa channel mo. Nang mga panahong ito ay kasalukuyang naninirahan pa lamang kami sa isang liblib na purok sa lugar ng Leyte. Nasa edad 16 anyos ako nang mabuntis ang kapatid kong si Ate Rina ng kasintahan niya. Yun nga lang, hindi siya pinanagutan ng lalaki at lumarga yun papuntang Manila. Dahil sa nangyari ay grabe ang galit na naramdaman ni Mama sa panganay kong kapatid noon. Una pa lamang kasi ay hindi naboto si Mama sa kasintahan nito. Nakitaan niya rin kasi ito ng kagaspangan ng pag-uugali at hindi yun maganda. Kung kaya't ayaw na ayaw nito. Ang kaso nga lang masyado pang nahuhumaling ang kapatid ko noon. Kaya naman ay walang nagawa si Mama kundi ang hayaan na lamang ito. At yun na nga. Hindi nga nagkamali si Mama sa kutob niya tungkol sa kasintahan ni ate. Si Papa naman ay tahimik lamang at ayaw niya makialam sa sitwasyon noon ng kapatid ko. Ang rason niya ay dumaan na nga sa ganong sitwasyon ng ate. Dadagdag pa ba siya sa problemang pinapasa nito? Hayaan na lamang umano at tanggapin ang mga nangyari noon. Naririyan Halangan namang ipalaglag yung ipinagbubuntis ni Ate Rina. Dahil doon ay dahan-dahan namang natanggap ni Mama ang nangyari sa kapatid ko. Pero may konting tampo pa itong nararamdaman. Pinagsikapan ba nilang makapag-aral sa kolehiyo si ate tapos mabuntis-buntis lang ito ng balas-ubas na taong walang paninindigan sa ginawa? Para umano itong alam niyo na, walang pagkalalaki. Sa pagdaan ng mga buwan ay naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa gumaan na rin yung pakikitungo ni Mama kay ate. Nga pala, konting pagpapaliwanag ko lamang sa purok kung saan kami nakatira. Simula sa bungad ng purok ay nasa mga mahigit 15 minutos ang lalakarin bago marating ang bahay namin. Liblib na kasing tinitirahan namin at malayo na sa kabiasnan. Medyo may kalayuan ang mga kapitbahay namin. Gawa ng malawak ang taniman ng mga saging at ibang prutas noon na minana pa ni tatay sa mga magulang niya. Sa bungad naman ng taniman ay doon nakatirik ang bahay namin. Isang araw noon, sinamahan ko si Ate Rina na maglaba sa sapang medyo may kalayuan ng bahagya sa bahay. Pero abot tanaw pa naman. Kabilin-bilinan kasi sa akin na Papa. Huwag ko raw hayaang magbuhat ng mabibigat ang kapatid ko at malapit na kasi ang kapanganakan niya at baka mapano. Hanggat maaari at kung wala naman akong ginagawa ay samahan ko daw si Ate Rina. Tuwing maglalaba sa sapa ng sa ganon ay may katulong ito sa paglalaba at pagbubuhat. Isa pa, ayaw din paawat ng kapatid ko dahil sa kahit isang buwan na siyang manganak mahilig pa rin siya magkikikilos. Gaya na lamang ng magwalis palagi ng bahay, magbunot ng mga maliliit na damo at maglaba. Minsan nga'y sinasaway ko ito, pinagsasabihang tumigil na sa pagkilos dahil malapit na ang kapanganakan nito. Tuloy ay naging tagabantay niya ako na para bang gwardiya sa tuwing may ginagawa siya. Baka daw kasi may ipapabuhat siya o may inuutos. Noon ngang habang naglalaba kami ay inutusan niya akong magluto ng pagkain. Para kakain na lamang umano siya pagka-uwi. Total ay malapit naman daw matapos ang nilalaban namin. Umuwi na muna ako sa bahay para makapagsaing. Balikan ko na lamang siya kapag natapos ko na mga iniutos niya. Tinigilan ko ang pagkukusot ng damit at agad nang naghugas ng kamay. Pero bago ako matapos maghugas, ay nagwika siyang hatiran ko na rin daw ang mga magulang namin ng pananghalian doon sa may maisan. Tinanong ko si ate kung hindi ba sila uuwi ngayon. Ang buong akala ko kasi ay sa bahay ang mga magulang namin at doon manananghalian. Umiling ang kapatid ko at sinabi niyang nagmamadali daw sa ginagawang trabaho ang mga magulang namin at mamayang hapon na uuwi ang mga ito. Medyo napaismid ako ng bahagya. May kalayuan sa bahay namin ng maisan. Kung susumahin ko ay maglalakad pa ako na mahigit kulang-kulang 20 minutos bago ko yun marating.
Nasa dulo na kasi yun ng kalupaang pagmamay-ari din namin. Pinandilata naman ako ng mga mata ni Ari Rina at tinanong kung ano ba raw ang sinisima-simangot ko. Umuwi na raw ako at magluto na para sa pananghalian. O na, ito na nga, uwi na ako. Sagot ko at iniwan ko na ang kapatid ko noon. Noon ngang naglalakad ako pauwi sa bahay, ay may napansin akong babaeng malapit sa pipuno ng santol. Pansin kong may tinatanaw ito at nung sundan ko kung saan ay napansin kong si Ate Rina ang tinatanaw ng matanda. Wala nang iba pa. Nung unay hindi ko na lamang ito pinansin pa. Mukha naman kasing hindi masamang tao yon dahil sa angking kasuotan nitong maayos. Sa tansya ko pa nga ay nasa edad 40 o 50 mahigit ang babae. Mahaba ang buhok nitong tuwid na umabot pa hanggang sa puwitan. Mahaba din ang kanyang kasuotan at mukha namang malinis at disenteng tingnan ng babae. Kaya't naging panatag ako at hindi nag-iisip ng kung anong hindi maganda tungkol sa kanya. Pero noong makalagpas na ako rito, Sir Seth, ay ganoon na lamang ang pagkunot ng noo ko at saglit na sinipat ito. Dahil may nalanghap akong kakaibang amoy at alam kong nagmula sa kanya yon. Parang napakapanghi niya. Nakakasulasok sa ilong. Sa tingin ko ay pupunta sa sapa ang babae para magbanlaw. Kaya lang ay nakita nitong may tao kaya't nag-aalangan itong pumunta. Siguro ay naiiya ang Ali na malaman ng kapatid kong naihi ito sa salawal niya. Ay pambihira, hindi pa naman ganun katanda pero grabe ang baho. Bulong ko pa sa sarili nang magpatuloy na ako sa paglalakad. Wala pa mang ilang minuto ay muli kong sinipat ang babae. Pero wala na ito sa kinatatayuan niya. Nakailang beses pa akong nagpalinga-linga at hinanap ito. Nasaan na kaya yun? Ba't biglang nawala? Tanong ko sa sarili at tiningnan ang paligid ng nagtataka. Imposible naman kasing bigla na lamang nawala ang babae gayong wala pang 5 minuto ang nakalipas. Nakailang minuto na ako sa paghahanap ay hindi ko pa rin mahagilap ang babaeng yon. Sa halip ay isang kulay itim na aso ang nakita kong nagmamadaling pumunta sa sapa. Habang pinagmamasdan ko ang aso ay napansin kong marami yung galis sa katawan at halos wala nang natirang balahibo. Ubod pa ito ng payat. Napapailing na lamang ako at tumuloy na sa paglalakad noon. Nang makauwi na ako sa bahay ay panaka-naka kong tinanaw mula sa kusina ang sapa kung saan naroroon ang ate ko. Habang nagsasaing ay natanaw ko ang asong galisin na nakaupo sa gilid ng sapa at nakatanaw kay Ate Rina. Mukhang hindi naman napapansin ng kapatid ko ang presensya ng aso dahil patuloy lamang ito sa ginagawang paglalaba. Makalipas ang ilang minuto ay naging abala na ako sa pagluluto noon. Dahilan para makalimutan ko na yung nasaksihan ko. Matapos kong gawin ang lahat ng mga ipinag-uutos ng kapatid ko ay bumalik na ako sa sapa at tinulungan na itong magkusot. Habang naglalaba ay nakita kong mayat mayang napapahawak sa tiyan ng kapatid ko. Kung kaya't tinanong ko siya kung masakit ba yung tiyan niya noon. Sunod-sunod siyang umiling at sinabing hindi pero nakaramdam daw siya ng pagod at medyo nanakit ang balikat niya. Umuwi ka na kayo sa bahay, ate. Ako na yung magtatapos dito. Ikaw kasi ang dami-dami mong ginagawa palagi. Saglit na sinipat ko ang asong galisin dahil sa hindi pa rin yun umaalis sa kinauupuan na parang binabantayan si ate. Tinanong ako ni Ate Rina kung ayos lang daw ba ako na ako na ang tumapos sa paglalaba. Medyo hindi na raw talaga kasi maganda ang pakiramdam niya. Oh, akala ko ba hindi masama yung pakiramdam mo? Di ba yun ang sinabi mo kanina nung tanungin kita? Sabi ko pa. Hindi na siya sumagot sa sinabi ko. Tiningnan niya lang ako at umahon na nga sa sapa. Nang maglakad na siya pa uwi sa bahay, sumunod sa kanya yung aso. Bubugawin ko sana ito pero hindi yun natuloy. Dahil sa kamuntikan ng maanod ang damit ko na ipinatong ko sa bato. Dali-dali kong kinuha ang damit at nung tingnan ko ulit si Ate Rina. Wala na yung aso.
Hindi ko na mahagilap kung nasaan. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat sa pag-aakalang wala lamang iyon. Iniisip kong normal na aso lang at siguro wala nang nag-aaruga sa asong ito, kaya't nagpagala-gala. Sa paglipas ng mga araw ay napapansin kong palagi nang nasa sapa ang babaeng amoy panghi. Kung minsan ay natanaw ko yung malapit sa puno ng santol na nasa bakuran ng bahay namin. Isang beses, habang nagkakape si Mama ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa babaeng napapansin ko na ilang araw ang nakalipas. Sinabi ko sa kanyang napakabaho ng babae at parang ilang araw na yung hindi nagpapalit ng damit. Yun kasi ang suot niya nung nakaraan. Pero ganun pa rin ang suot niya nang magpahanggang sa ngayong nakikita ko. Nakakunot ang noong tinanong ako ni Mama kung kailan ko pa raw napansin ang babaeng nabanggit ko noon. Mga 1 linggo na po, Ma. Bakit po? Kilala niyo po yung babaeng sinasabi ko? Tanong ko sa kanya. Umiling si Mama at sinabing hindi niya kilala ang babaeng yon. Isa pa, kaya pala ilang araw na rin siyang may nararamdamang umaali-aligid sa bakuran ng bahay. May kakaiba na rin siyang nalalanghap na amoy tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng gabi. Napansin niyang palaging nagrereklamo ang kapatid kong sumasakit ang tiyan nito at hindi nila alam kung bakit gayong palagi namang nagpapahid ng langis ang kapatid ko. Nang banggitin ni Mama na baka yun yung babaeng sinasabing bali-balita sa baryo na isang aswang, sumabat na si Papa. Sinabihan niyang aking inang wag basta-bastang mambintang kung wala namang katibayan. Isa pa, baka mamaya niya na may makarinig sa pinag-uusapan namin at makarating dun sa tao. Nakakahiya, lalo na kung hindi naman totoo ang lahat ng hinala ng aking ina. Si Papa talaga, bigla-bigla na lang sumasabat sa usapan kahit hindi naman kasali. Biro ko pa. Ba't napaka mo talagang bata ka, ano? Sabi nito. Nung akmang babatukan na sana ako ni Papa, mabilis pa sa 4:00 kumaripas na ako ng takbo patungo sa loob ng kwarto. Medyo naasar kasi si Papa sa sinabi ko. Kaya't bago pa niya ako mabatukan sa ulo ay umalis na kaagad ako sa harapan niya. Ilang oras ang lumipas. Sa palagay ko, 12:00 na ito ng hating gabi. Napabalikwas ako ng bangon noong makarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung bunga ba ng niyog ang bumagsak o ano. Basta sobrang lakas ng pagkalabog dahil maging ang mga magulang ko ay nagising din. Halos sabay pa kaming lumabas ng kanya-kanyang silid at nagkatinginan nun. Tinanong ko si tatay kung ano yung ingay sa labas ng bahay. Sunod-sunod naman siyang umiling at nagwikang hindi niya alam. Ang mabuti pa umano ay samahan ko daw siyang lumabas ng bahay at alamin kung ano yung ingay na naririnig namin. Teka, sandali, bago tayo lumabas, kunin mo muna yung itak ko sa kusina. Mas maganda na may dala tayong panangga kung sakaling mas may masamang tao na nasa labas ng bahay. Sumunod ako sa utos ni Papa. Pagbalik ko ay narinig kong sinabihan ng aking ama ang aking inang puntahan si Ate Rina. Silipin daw ito sa kwarto at baka napano na. Paglabas ko ng pintuan ay sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Kinilabutan ako nun. Samantalang ang aking ama naman ay dire-diretso lamang itong lumabas ng bahay. Paglabas nga ni Papa ng bahay ay tahimik lamang na sumunod ako sa kanya, habang pilit na inaaninaga ng bakuran. Makaraan lamang ang ilang sandali ay may naulinagan na akong angil ng hayop. Para itong asong may kaagaw sa pagkain. Mahina lang ang ginagawa nitong pag-angil at parang nasa malapit lang. Mabilis akong nagpalinga-linga at hinanap kung saan nanggagaling ang ingay na narinig ko. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may malalaking pakpak ang narinig kong pumapagaspas. At nung sundan ko ng tingin kung saan ito nanggagaling, sa hindi kalayuan, may malaking ibon sa itaas. Para itong singlaki ng manok na panabong. O baka mas malaki pa nga eh. Nagmamadali itong lumipad habang humuhuni.
Hindi tunog ng manok, kundi tunog wakwak. Dali-dali akong hinatak ni Papa pabalik sa loob. Sa sobrang takot at pagkagulat ko ay naiwan ko yung suot-suot kong tsinelas nung kamuntikan na akong madulas noon. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay nag-aalalang tinanong kami ni Mama kung ano ang nangyari. Nalaman na daw ba namin kung ano ang bumagsak sa bakuran ng bahay. Hindi kaagad nakasagot si Papa sa tanong ng aking ina. Kitang-kita ko ang pamumutla ng labi niya at halatang takot na takot noon. Nung muling nagtanong ang aking ina kung anong nangyari, doon pa lamang nakapagsalita si Papa at nagwikang, meron siyang nakitang aswang sa labas ng bahay. Mabilis yung lumipad palayo kung kaya't hindi na namin nasundan pa. Di bali bukas, pupuntahan ko si Ka Erning. Hihingi ako ng mga pangontra para malagyan yung proteksyon tong bahay natin. Dagdag pang saad ni Papa, hanggat hindi pa siya nakakahingi doon sa manggagamot na mga pangontra, huwag daw muna naming palalayuin sa bahay si Ate Rina at baka makasalubong niya ang kung sino man oras na lumayo ito at may mangyaring hindi maganda. Kau Rodel, huwag ka munang magpupunta sa mga kaibigan mo Samahan mo muna palaging ate mo. Teka, nasan si Rina? Tulog ba? Tumango si Mama. Kanina raw pagpasok niya sa kwarto ay gising ito at namimilipit sa sakit ng tiyan. Humupa naman umano kaagad ang pananakit ng tiyan ito nang malagyan niya ng langis ang tiyan. At ayun na nga, nakatulog na ng maayos ang kapatid ko na yon. Saglit na sinilip ni Papa ang kapatid ko at tiningnan niya na rin ang bintana kung nakasara ba yun ng maayos. Maya-maya ay narinig ko ang pagtawag ni Papa. Nagmadali na akong pumasok sa loob ng kwarto at tinanong siya kung ano ang kailangan niya at bakit niya ako tinawag. Napatakip pa ako sa ilong dahil sa nalanghap kong napakabahong amoy. Nung tingnan ko ang bintana ay nakauwang na yon at may mga malalapot na laway na sa palagay ko ay doon nanggaling ang mabahong amoy. Nakakunot ang noong tinanong ako ni Papa kung may narinig ba daw akong kumakaluskos kanina malapit sa bintana ng kapatid ko. Sunod-sunod na umiling ako at sinabing napasarap ang tulog ko, kaya't hindi ko namalayan kung may kumakaluskos ba. Ano ba yan? Magkalapit lang kayo ng silid ng ate mo, hindi mo man lang namalayan na may nagtangkang magbukas ng bintana niya. Saad ni Papa. Sinabi niya ring papano na lamang daw kung nakapasok nun. Tapos may ginawang hindi maganda kay ate, diba? Sa susunod, huwag masyadong tulog mantika Alam mo namang buntis ang ate mo at kailangan na nating bagbantay palagi sa gabi. Maraming halang yung kaluluwang magtatangkang biktimahin yung pinagbubuntis niyang kapatid mo. Aniya, at isinara ng maiging bintana matapos punasan ang malalapot na laway na yon. Simula nang makarinig ako ng huni ng wakwak, ay hindi na ako mapalagay tuwing gabi. Palagi na akong nakabantay sa kapatid ko. Sa takot na baka mapano ito. Nataon pa namang wala ang manggagamot na kakilala ni Papa. Nasa ibang baryo umano ito at may ginagamot din. Isang beses matapos maglaban ng kapatid ko ay napansin kong napapangiwi na naman ito. Nilapitan ko na siya at sinabing ako na lamang ang magsasampay ng mga pinaglaban niya para makapagpahinga na siya sa loob ng bahay. Sumunod ang kapatid ko at sinabing mas mabuti pa nga umano dahil kanina pa sumasakit ang balakang niya. Ba't ba kasi palagi ka nalang naglalaba? Kung kailan malapit ka ng mga anak, saka ka naman nagkikikilos ate. Tiningnan niya ako at sinabihang kailangan niya raw magkikikilos. Ayon din sa ipinayo sa kanya ng kumadrona. Para mas mababa ang sanggol at para hindi rin siya mahirapan mga anak nun. Oo nga, kailangan mo ngang magkikilos ate pero hindi yung halos araw-araw ka nang naglalaba. Kahit konti lang yung labahin, lalabahan ka agad. Bahala ka nga. Kahit anong sabi ko, ayaw mo namang makinig. Binuhat ko ang mga batyang may lamang pinaglaban. Dinala malapit sa may sampayan. Habang nagsasampay ako ay nakita ko na naman ang asong galisin. Nasa hindi kalayuan ito at nakatingin sa gawi ko.
Nandito ka na naman. Walang hiya kang aso ka talaga. Palagi ka na lamang nandito sa amin. Wika ko at agad na binugaw yon. Pero kahit anong pilit kong paalasin ito, parang bingi. Hindi naririnig ang boses ko. Pumulot na ako ng putol na kahoy at ibinato yon sa aso. Napakadugyot mong aso ka. Hindi ka man lang inaruga ng amo mo. Aala-alaga ng aso, hindi naman marunong. Nang matamaan kong aso ay umangil ito. Imbis na tumakbo, parang nagalit. Pansin ko din na walang humpay ang pagtulo ng laway niya. Panandali ang nakaramdam ako ng takot sa pag-aakalang baka dambahan ako nito. Mamaya may rabies pala yun, di ba? Tapos makagat ako nun. Umalis ka rito! Baka may hambalos ko tong batya sa'yo. Umangil na naman ito at dahan-dahang iniakbang ang paa papalapit sa kinaroroonan ko. Napaatras naman ako at takang-taka ko nun. Kasi hindi siya lumalayo eh. Lumalapit pa. Walang hiyang to. Mukhang may balak pa yata akong kagatin. Maya-maya ay nakita kong biglang napahinto ito. At yun na. Kumaripas ito ng takbo palayo na parabang bigla na lang natakot. Nung lumingon ako sa pinanggalingan ay nakita ko si Papa. May dala siyang buntot ng pagi at naglalakad palapit sa kinaroroonan namin. Tinanong niya ako kung nasaan ang kapatid ko at bakit ako nagsasampay ng damit. Sinabi ko sa kanyang nasa loob ng bahay siya at nagpapahinga. Sumasakit daw kasi ang tiyan nito kanina matapos maglaba. Ganun ba? Siya sige. Bilisan mo na magsampay dyan at may utos ako sa'yo pagkatapos. Sa paglipas ng mga oras ay sumapit ang hapon. Mas lalo pa akong naging abala sa mga pinagagawa sa akin. Inutusan pa kasi ako ni Papa na magsibak. Tapos nagsaing din sa kinahapunan at naglinis sa kusina. Maghapong hindi makakilos ang kapatid ko matapos maglaba. Sumama ang pakiramdam nito. Maya't maya din siyang nagre-reklamong kumikirot umano ang kanyang tiyan at balakang. Nilagyan naman ni Mama ng langis ang tiyan ni Ate Rina at ang balakang niya. Kaya kahit papano ay nakaidlip ito at nawawala ang pananakit nun. Sumapit ang takip silim. Matapos ko makapagsaing ay siyang pagdating naman ni Mama galing sa Karatig Baryo. May dala siyang lutong ulam kaya't pagsapit ng 6:30, naghapunan na kami. Nang sa ganun ay makapagpahinga na ako ng maaga. Napagod kasi ako sa maghapong yon. Matapos naming kumain ay agarang ko nang nilinis ang pagkainan. Pagkatapos ay nagpahinga na ako sa silid tulugan. Habang nagpapahinga, naulinagan kong parang may dumadaing at parang naroroon yun sa silid ng kapatid ko. Sabi ko pa sa sarili ko, baka sumasakit na naman ang tiyan ni ate. Ayun na kasing sinasabi ko nun. Ayaw makinig. Napapailing-iling pa ako at saglit na ipinikit ang mga mata. Ilang minuto ang nakalipas ay hindi na ako mapalagay sa labis na pag-aalala. Tumayo ako para silipin ito sa katabing kwarto. Pero noong papalabas pa lamang ako ay nakita kong nagmamadaling pumunta sa kusina ang aking ina. Pagbalik niya, may bitbit na itong basong may lamang tubig. Ma, bakit po? Anong nangyari kay ate? Hindi pa man nakasagot si Mama ay nakita kong lumabas ng kwarto ni ate si Papa. At sinabing tulungan ko raw si Mama nang magbantay sa kapatid ko. Pupuntahan niya lang daw ang komadro ng si Manang Elyang. Nagmadali na itong lumabas ng bahay at pinuntahan na ang bahay ng komadrona. Nagtataka man na hindi na lamang ako nagtanong pa. Nag-aalalang pumasok ako sa silid ni ate para tingnan yon. Pero hindi pa man ako nakapagtanong. Bigla na lamang napahiyaw sa labis na pananakit ng tiyan si ate. Agad na dumapo ang paningin ko sa suot ng duster. Nanlaki ang mga mata ko at natakot nun. Ate, dinudugo ka? Hindi sumagot ang kapatid ko. Nagtanong ito sa akin kung wala pa daw si Papa. Sunod-sunod naman akong umiling at sinabing wala pa.
Mabilis namang nilapitan ni Mama si Ate Rina at inutusan akong silipin ang labas ng bahay at baka paparating na si Papa noon. Sumunod ako. Lumabas na ako ng silid. Tinungo ang pinto. Pero pagbukas ko ng pintuan, ganoon na lamang ang gulat ko. Panandalian akong hindi nakakilos dahil sa may nakita akong babaeng sabog-sabog ang buhok na nasa bakuran ng bahay. Hindi ko gaanong maaninaga na mukha ng babae kaya't hindi ko ito mamukaan. Ilang saglit pa ang nakalipas ay ganoon na lamang ang hilakbot ko nang sa biglang tumingin sa gawi ko ang babaeng yon. Naging dahilan yon para mas klaro kong makita ang itsura nito sa pamamagitan ng sinag ng bilog na buwan. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang babaeng nakita kong palaging pumupunta sa sapa nun. Pulang-pula ang mga matang aakalain mong may sakit ito. Napakadungis ng muka't walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway na halos hindi na ito maputol-putol. Habang nanlilimay dito at kumikinang ang buong katawan. Sa kutob kong nilagyan niya ng langis noon. Ang mas ikinagulat ko pa sa lahat ay bigla na lamang sumugod papalapit sa akin ng babae. Parang asong nababaliw at nais ng manakmal. Sa sobrang takot at pagkagulat na rin ay wala sa sariling napasigaw ako at mabilisang isinara ang pinto noon. Tinanong pa ako ng aking ina kung anong nangyayari sa akin at bakit ako sumisigaw. Akmang sasagot na sana ako nang tumunog ang wakwak sa labas ng bahay. Hindi ko na maiwasang makaramdam ng takot. Idagdag pang may tumatagas ng dugo na naman sa hita ng kapatid ko. Ilang saglit pang nakalipas ay nakarinig na kami ng boses sa labas. Nakailang beses na tinatawag ang pangalan ni Mama. Boses ni Papa yon. Kumatok ng 3 beses sa pintuan. Inuutusan ito ang aking inang buksan ang pinto. Medyo lumuwag na ang pakiramdam ko dahil sa wakas ay dumating na si Papa. Pero nung buksan ko na sana ang pinto nun, pinigilan ako ni Mama. Hindi daw si Papa ang nasa labas. Tinanong ko siya kung paanong hindi. Rinig na rinig naman namin ang boses ni Papa. Nililin lang tayo, anak. Huwag mong buksan ang pinto. Hindi yan si Papa mo. Pagpapaliwanag ni Mama. Sunod-sunod na umaling. Muli na naman naming narinig ang 3 katok sa labas ng bahay. At sa pagkakataong ito ay tinatawag na nito ang pangalan ko. Buksan ko umano ang pintuan at dalian ko daw dahil kung hindi ay malilintikan ako. Na mga sandaling yun ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nangangatog na yung tuhod ko. Parang maiihi ako noon. Pero ilang sandali lang ay narinig kong nagkagulo sa labas. Parang may hinahampas ng kung ano. Kasunod noon ay ang malakas na pag-angil ng animoy asong pinagpapalot tumakbo patungo sa likuran ng bahay. Sandali lang, Oscar! Huwag mo nang habulin yan! Napuruhan ko na yung muka. Hindi na babalik pa yan dito sa bahay nyo. Boses ng matandang lalaki yon. Maya-maya pa ay may sunod-sunod ng kumatok sa minto. Tinanong ko muna ang aking ina kung bubuksan ko na. Nang tumango ito ay agaran ko tong binuksan. Bumukad sa akin si Papa at ang isa pang matandang lalaking kasama ng kumadrona. Bago pa man ako nakapagtanong ay kaagad nang pumasok ang kumadrona at nilapitan si ate. Pinahiga niya ito at saka ginamot. Habang ginagamot niya si Ate Rina ay napapailing na lamang ang kumadron na sabay sabing, "Nga ilang araw ka nang inaaswang, iha. Mabuti na lamang at bago pa mahuli ang lahat ay nakarating kami kaagad dito." Dagdag pang wika nito. Hindi niya maipapangakong magiging maayos ang sanggol sa loob ng tiyan ng kapatid ko. Nilabasan na rin ng dugo ito at may nakikita siyang marka ng aswang sa mismong katawan ng kapatid ko noon.
Ipanalangin na lamang nating kumpleto ang katawan ng bata paglabas sa tiyan mo, iha. Ang maipangangako ko lang sa'yo, kaya kitang pangalagaan hanggang sa mga anak ka na. Pero yung batang nasa sinapupunan mo, hindi ako makakasiguro. Nalaman kong kapatid pala ng komadrona ang kasama nitong matandang lalaki na isang manggagamot. Bago pa ito umalis kinabukasan ay nag-iwan ito ng habak sa kapatid ko. Nang sa ganun ay makasigurado umano silang hindi na muling babalik pang aswang. Naging maayos naman si ate. Hindi na rin sumakit ang tiyan nito o kaya'y ang balakang. Hindi na rin siya pinapayagan ni mama na pumunta sa sapa para maglaba. Kung gusto daw nito magkikilos hanggang sa may panganak ang magiging pamangkin ko, mag-isip na lang ito ng ibang gawain. Basta, wag lang lumayo sa bakuran. Wag pa rin daw magpakampante ang kapatid ko, kahit na may suot na itong pangontra. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan naming may inaswang na buntis sa karatig baryo. Pero yung nakakalungkot ay nakunan ng buntis na yon. Bali-balita ding bago pa man umano yun nangyari ay may nakikitang asong galisi ng buntis na umaali-aligid sa kanilang bahay. Kaparehas ng kaparehas na naranasan namin dito sa amin. Simula nung mangyari kasi sa amin ng pang-aaswang, hindi ko na muling nakita ang galising aso. Magmula noong may suot ng pangontra sa aswang ang ate ko, hindi ko na rin nakita pa ang babaeng umaaligid nun. Hanggang sa naipanganak na nga ni ate ang pamangkin ko at wala na kaming naramdamang pang-aaswang. Ganun pa man ay mas nagdoble ingat pa rin kami. Lalong-lalo na sa sanggol ng kapatid ko nun. Ayon kasi kay Papa, mabango pa rin sa mga aswang ang sanggol. Mabuti na lang at paglipas ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba na. Magmula din noong magbuntis ang kapatid ko, ni minsan ay hindi na talaga nagpapakita pang lalaking nakabuntis sa kanya. Tuluyan na talagang tinakasan ng bokong na yun ang responsibilidad sa kapatid ko at sa aking pamangkin.